Makakita sa kaharian ng Diyos, ipanganak muli ng tubig at ng Espiritu. Kung di natin sundin ang payo ni Jesus, hindi makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang katotohanan, kalayaan ng tao, ito'y nagbibigay ng sagana at habang buhay magsisamba tayo sa Diyos Espiritu. Ang kaharian niya ay mamanahin natin. Upang makakita sa kaharian ng Diyos, ipanganak muli ng tubig ng Espiritu. Di natin sundin ang payo ni Jesus, hindi nakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang katotohanan, kalayaan ng tao, ito'y nagbibigay ng sagana at habang buhay magsisamba tayo sa Diyos Espiritu. Ang kaharian niya ay mamanahin natin.
Mga igsoon, natapos na ang 2,000 ka tuig nga tagal nga panahon o kay gayunan sa pagbalik ni Kristo sa kalibutan. Mubanos niini ang 1,000 ka tuig nga si Kristo mohari uban sa iyang mga katawhan. Aron sa pagsubay sa kamatuoran niini, nahimugso ang programa nga The Kingdom of God o gubos niini ang tulumanon nga consumatum est, natapos ng tanan. Mga igsoon, ingnon ko kamo nga consumatum est, kaya natapos naman ang buluhaton sa Dios niining pagkatapos ika-2,000 ka tuig ni Kristo, kay kiniman ang ika-6,000 ka tuig gikan nga nagpakasala si Adan. Maingon man usab nga sa ika-6,000 ka tuig gitapos sa Dios ang iyang mga buhat, og sa ika-7,000 ka tuig mipahulay siya. Maingon man usab nga natapos na ang ika-6,000 ka tuig o ganiya nakita karon sa ika-7,000 ka tuig nga niini ang Dios mo pahulay usab. Tungod niini gikinahanglan sa tao ang pagpangandam aron sa pagbag-o sa kaugalingon, aron dili na mahibalik ang nahitabo ni Adan nga samtang nagpahulay ang Dios si Adan niadtong panahonan nagpakasala. Karon natukod na ang gingharian sa Dios og mao kini ang pagasudlan sa nakaandam na sa iyang kaugalingon. May igsoon, nandito na naman tayo sa umagang ito. Linggo ngayon, ika-37 na kahigayon o kabisis na tayo nag-live dito sa ating programa nga The Kingdom of God. At una sa lahat, tayo magpapasalamat sa atong ating mahal na Haring Pilimon Riamburansa, ang Supreme Founder ng Kingdom of God, sa kabuuan ng kanyang pamilya, sa lahat ng mga kasama ng membro ng Kingdom of God, sa mga kasama ko sa 12 regions, from Region 1 to Region 12, to Region 13, Caraga Region, NCR, mga provincial leaders, municipal leaders, mga barangay leaders, sa mga kasama ko sa 12 Gates, sa lahat ng mga coordinators sa Philippine Deuterium Development Management Corporation o sa Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. Magandang umaga sa ating lahat. Ito ngayon ang ating programa tungkol sa kaharian ng Diyos, kung saan itong kaharian ng Diyos ay inilagay ng Panginoon sa isang bansa ayon sa nakasulat. Kaya nga ating babanggitin yung mga prophecy diyan na ginawang parabola o matalinghaga sa nakasulat sa banal na aklat para maintindihan natin, unawaan kung ano ang kagustuhan ng Panginoon. Iyan mga kapatid, no? Para maintindihan natin. So, mayroon dito na nag-greet sa atin, si Boboy Solitas. Good morning, Hari. Si John Lord Makarisang, Kingdom of God. So, good morning din sa inyo. Salamat sa inyong pagsubaybay ng atong programa sa Kingdom of God para banggit natin lahat kung ano-ano ang itinago o nakatago sa ating bansa dito sa Pilipinas. So, kapatid natin si Nardo Patron, Hari, good morning. Nagtanaw mi karon dire sa Tagum ug maayong sa tanang taga Kingdom of God. So, good morning po, Hari. Salamat sa inyong pagsubaybay. Sasama sa inyong pamilya. Good morning sa inyong lahat diyan sa Tagum City. O sa ating kapatid si Bishop Engineer Alfredo Dusma o Nini Dusma diyan sa Tagum City. Yan sa International Spiritual Material Therapeutic Massage Tagum City.
school sa massage, no? Yung mga gusto mag-aral ng massage, mayroon tayo dyan sa Mabini Street. Pag-ari na Engineer Bishop Edosma. So yun, no? Kung mga gusto mag-aral sa massage. So yung ating mga alituntunin tungkol sa karya ng Diyos ay lagi na natin binabanggit para maunawaan ng tao, para maintindihan. Kasi yung mga parabola na iniwan sa ibang mga nangangaral o mag-aral na hindi nila binigyan pansin, lalo na yung mga nakasulat dito sa Apokalipsis, sa Pinadayag o Revelation. Dahil sa ating mahal na Haring Pilimon Remembranza, binigyan niyang halaga yung mga nakasulat, lalo na sa Apokalipsis o Revelation, na mga malalalim na parabola o talinghaga. At ito'y binigyan niya ng liwanag para maintindihan ng tao kung ano ba ang tunay na ibig sabihin ng parabola. Kasi panahon ang inihintay, panahon. Yung ating binabanggit dahil nagpapatunay ito sa ating bansang Pilipinas. Kaya nga lagi natin sinasabi yung mga parabola o talinghaga na tungkol sa ating bansang Pilipinas, na siyang nakatanggap o binigyan ng Panginoon ng gantimpala, at siya'y ating bansa ay binigyan o dito itatayo ang kaharian ng Diyos. Dito magmumula ang kaharian ng Diyos sa ating bansang Pilipinas. Kaya maswerte tayong mga Pilipino dahil dito tayo ang mga Pilipino maswerte. Maswerte ang lahat ng Pilipino kasi dito sa Pilipinas inilaan o dito magmumula itong kaharian ng Diyos. Kaya magpasalamat tayo. Magpasalamat tayo sa Panginoon kung saan dito niya inilagay ang kaharian ng Diyos, o dito mag-umpisa, ngunit buong daigdig yung kaharian ng Diyos. Kasi ang Diyos o ang Panginoon maghahari na walang hanggan. Maghari siya sa buong daigdig. Mag-umpisa dito sa Pilipinas. Kaya yung mga talakayin natin ngayong umaga tungkol sa mga parabola na tumpak dito sa ating bansa sa Pilipinas. Kaya lang huwag nyo hanapin yung mga pangalan ng tao kung saan sila ang nakaganap dito sa mga parabola. Sila ang katuparan, no? Kaya magpasalamat tayo. Kaya ang pamagat ng ating programa ngayon tungkol sa 7 kulog, no? 7 kulog. Bakit 7 kulog, no? Sinabi dito 7 kulog. Sa Binisaya yan, 7 kada lugdog. Kasi nasusulat yan sa banal na aklat, no? Kung ating saliksikin dito sa Apokalipsis, may tinatawag na 7 kulog. No, 7 kulog yan na dito nagaganap sa ating bansa. No, dito sa ating bansa kana nagaganap. Yun ang katuparan noong panahon nila ni Ferdinand Magellan. Dahil yung pumunta sila dito sa Asia, ang pupuntahan sana nila yung Spice Island. No, kasi negosyo ang ano nila noon, panahon na yan, negosyo. Kaya lang, hindi nila alam na Diyos ang may
kagustuhan noon. Ang Panginoon ang may kagustuhan, kaya nga nakarating sila dito sa Pilipinas. No? Kaya nga sa Pilipinas sila nakarating. Pilipinas sila nakarating dahil yun ang kagustuhan ng Diyos. Dumating sila dito sa ating bansa dahil panahon na na makilala ang Pilipinas sa pamagitan ng mga Espanyol, sa pamagitan ni Ferdinand Magellan, dahil nagmamadali na ang Diyos. Dahil 2 years after nung dumating sila ni Magellan, ay binigay ng Panginoon ang kaharian ng Diyos dito sa ating bansa. Kaya kailangan, bago mangyari yun, ay mabigyan na ng pangalan ang ating bansang Pilipinas. Kaya nga, ginawang instrumento ng Panginoon itong si Ferdinand Magellan. Nakasulat dito sa Banal na Aklat si Magellan. Nakasulat. Kaya lang, hindi mo mabasa yung pangalan niya mismo. No? Hindi mo mabasa. Kaya nga, itinago dito sa parabola o talinghaga. Kaya ating babanggitin, no, yung Tagalog version dito sa Banal na Aklat, dito sa Apokalipsis. Dahil ang pamagat nito ang 7 kulog, no? 7 kulog. Totoo bang kulog yan? Literal ba nga kulog? Hindi yan literal na kulog, no? Yung kulog. Sa Binisaya, dalugdog. Dili natin. Hindi yan siya literal. Kasi parabola yan. Parabola, no? Dito mo maunawaan kung pakinggan mo maigi ang sinabi sa Banal na Aklat. Umpisahan natin sa una, no, sa Revelation 10 or Apokalipsis 10 verse 1. Anong sinabi? At nakita ko ang ibang malakas na anghel na nanaog na mula sa langit, na nabibihisan ng isang alapaap, at ang bahaghari ay nasa kanyang ulo, at ang kanyang mukha ay gaya ng araw, at ang kanyang mga paa ay gaya ng mga haliging apoy. Kung inunawain mo maigi yan, yung malakas na anghel, isang tao yan, literal na tao lang. Sabi diyan, nanaog mula sa langit, nabibihisan ng isang alapaap. Kasi yung suot niya, parang kulay alapaap. Ang bahaghari ay nasa kanyang ulo. No, bahaghari kasi yung niya, yung suot niya ng dito sa ulo niya ni Magellan, kung titingnan ninyo, parang kulor-kulor ang kulay, no, iba-ibang kulay. No, parang bahaghari nasa kanyang ulo, at ang kanyang mukha ay gaya ng isang araw, kasi maputi siya, gaya ng isang araw. Maliwanag yung mukha ni Magellan dahil puting-puti si Magellan. At ang kanyang paa ay gaya ng mga haligi na apoy. Bakit parang haligi? Kasi tumbaga yun, tumbaga. Alam niyo yung tumbaga, parang mapula-pula siya yung niya, kasi mayroon siya ditong nakabalot yung niya, yung suot niya sa kanyang binti. No, dipinsa yun, parang niya siya, bronze, tumbaga, no, bronze. So patuloy natin sa pangalawa. At may isang maliit na aklat na bukas sa kanyang kamay, at itinungtong ang kanyang kanang paa sa dagat. Ulitin natin. At may isang maliit na aklat na bukas sa kanyang kamay, at itinungtong ang kanyang kanang paa sa dagat,
at ang kanyang kaliwang kanyang kaliwa ay nasa lupa. Kung isipin natin diyan, si Magellan nabubuhay sa dagat dahil silor yun siya, silor. Yung kanan paa, bakit kanan paa nasa dagat? Dahil yung malaki niyang hanap buhay doon sa dagat, no? Sa dagat siya nabubuhay. Yung kaliwa ang paa nasa lupa. Bakit nasa lupa? Dahil ang yung niya, hanap buhay din sa lupa, mayroon din siyang hanap buhay. Kailang mas maliit ang hanap buhay niya sa lupa kumpara doon sa dagat. Tao lang yan, maliit si Magellan. Kung inyong literal literal na pagkaunawa, itong nakasulat dito sa Apokalipsis 10 or 10 verse 2, kung isipin niyo yan, higante yon. Kung isipin niyo maigi, literal, sige isipin niyo literal. Yung kanang paa nasa dagat at yung kaliwang paa nasa lupa. Gaano kalaki yung tao na yon? Ano kalaki? Higante yun. Kasi nasa kasulat, yung kanyang mukha ay nasa parang alapaap, no? Nabihisan ng isang alapaap, hindi parang alapaap, nabihisan ng isang alapaap, at ang bahagi ng ulo. Iba niyan, nag-drawing sila ng isang malaking tao na higante. Higante yun kasi kaliwang paa nasa lupa at ang kanang paa sa dagat. Hindi yun. Ang tunay na kahulugan niyan ay ang ibig sabihin ng kaliwang paa, maliit na hanap buhay nasa lupa. Mayroon din silang mayroon din silang mga hayop, alagang hayop. Mga spicy, no? Mga sili, no? Mga iba-ibang klase mga mga spice. Kaya ang target nila noon is Spice Island. Nakarating sila ng Spice Island. Pero pabalik-balik dyan sa Asian country. Sige na siyang pabalik-balik. Pero itong pagkakataon na ito ay hindi yun ang kagustuhan ng tao. Hindi kagustuhan ni Magellan na sa Pilipinas sila makarating. Kundi Panginoon ang may kagustuhan. Panginoon. Patuloy natin kung bakit si Magellan ang sinabi natin dito. Sa 3, patuloy tayo sa 3. At suminig naggaya ng leon, angal, at pagkasigaw niya ay ang 7 kulog ay umuugong. Biro mo, pagsigaw ni Magellan, kumukulog, kung iliteral mo pag-unawa, kumukulog, no? At sumigaw na tinig, naggaya ng leon, na umaangal, at pagkasigaw niya ay ang 7 kulog ay umugong. Ibig sabihin noon, kasi 7 kulog, ang kahulugan ng 7 kulog, kung ating babanggitin, noong unang dumating sila dito sa Pilipinas, sa Humunhon, unang landing nila sa Humunhon, no? Kung ating babanggitin ang history, nung unang landing nila sa Humunhon, March 16, 1521, unang landing. Pagsigaw ni Magellan na Viva España, paputok ka agad ng kanyon. Yun ang meaning ng kulog. Unang kulog doon sa Humunhon. No? Humunhon. Unang kulog. Yun ang nangyari. Pagsigaw ni Magellan na Viva España, paputok ka agad ng kanyon. Yun ang kasi 7 kulog to 7. Meaning 7 bisis sila nagpaputok ng kanyon. No? 7 bisis. Patuloy natin sa 4. Anong sinabi? At pagkaugong ng 7 kulog, biro mo, unang kulog pa lang sa atin, no? Binasa natin ito, 7 kulog. Ay sinusulat ko na sana
At narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, tatakan mo ang mga bagay na sinalita ng 7 kulog at huwag mong isulat. Biro mo, magsasalita ba yung 7 kulog? Isipin nga niyo maigi. Kung literal na kulog yan, magsasalita ba yung kulog? Ha? Hindi yung literal na kulog. Ang ibig sabihin, ayon sa tuwing magtuturo na si Malhari Pilimon Riang Bonanza, na yung kulog, yun ang putok ng kanyon. Bawat may ginagawa sila, nagpaputok sila ng kanyon. Pangalawang kulog ating titingnan sa history. Noong March 16, 1521, pangalawa nilang landing yun, diyan sa Limasawa Island. Kasi una humunhon, March 16 pa rin yun, unang landing. Pagka December day, March 16, 1521 pa rin, pangalawang landing, diyan sa Limasawa Island. Nagpaputok naman uli ng kanyon. Pagsigaw ni Magellan ng Viva España, pumutok naman ang kanyon, paputok sila ng kanyon. Ibig sabihin, pangalawang kulog na yun, pangalawa. Hindi magsasalita yung kulog ayon sa nakasulat na sinabi dito na nagsasabi, ang tatakan mo ang bagay na sinilita ng 7 kulog. Pero mo, magsasalita ba yung 7 kulog? No? Hindi yan literal. Ang pangatlong kulog, doon pa rin sa Limasawa Island. Kailan yun? March 31 na. Ibig sabihin, nakalipas na ng 2 linggo. No? 2 linggo na nakalipas. 2 linggo nakalipas, doon naman sila nagmas, no? Nagmisa, unang misa nila ni Magellan. Unang misa yon. Nagmisa din doon sa Limasawa Island. So may misa doon, March 31, 1521, unang misa. Yun ang pangatlong kulog. Paputok sila ng kanyon. Ang pang-apat na kulog noong April 7, April na, 1521, unang panagkita nila ni Magellan o ni Humabon. Unang panagkita nila ni Magellan o ni Humabon doon sa Cebu. Paputok naman ng kanyon. Yun ang pang-apat na kulog. Pagsigaw ni Magellan ng Viva España, paputok agad ng kanyon. Pang-apat yun na kulog. Ang panglima noong April 14, 1521 pa rin. Unang misa doon sa Cebu. Kasi ang unang misa noong sa Limasawa Island, sa Cebu naman, unang misa, bali pangalawang misa na yon, nagmisa sila. April 14, 1521. Paputok naman ng kanyon, panglimang kulog. Panglimang kulog yan. Yun ang ibig sabihin ng kulog. Pumutok yung kanyon. Patuloy natin pagbasa. At ang anghel na aking nakita na nakatayo sa ibabaw ng dagat at sa ibabaw ng lupa ay itinaas ang kanyang kamay, kanang kamay sa langit. No, paano nitaas? Kasi pag sumigaw siya ng Viva España, taas yung kamay niya, Viva España, paputok agad ng kanyon. No? So, pang-anim na kulog, ibig sabihin pang-anim na pagpaputok ng kanyon doon sa Cebu nung nagbautismo sila si Father Pedro Valderrama o ni Magellan sa mga sakop ni Humabon, ni Hari Humabon. 800 sila kasama ang pamilya ni Humabon, asawa ni Humabon. 800 sila katao noong April 14, 1521. No?
Yun ang paputok naman ng kanyon. So, ibig sabihin, nung tapos sila nagmisa, nagbautismo, kasi April 14, sa Cebu yun, unang misa sa Cebu. Bale, kasama ang Limasawa Island, pangalawang misa. Pag-abot ng bautismo sa sakop ni Humabon, April 14 pa rin yun, sa 800 ka mga tao, naging Kristiyanos. Pagsigaw ni Magellan ng Viva España, paputok naman ang kanyon. So, yun ang pang-anim. Yun ang pang-anim na kulog. Kung ipatuloy natin sa andito pa rin sa Revelation 10 verse 6, sinabi, at ipinanumpa nabubuhay magpakailanman at lumalang ng langit at mga lupa na naroroon at ng lupa at ng mga bagay na naririto at ng dagat at ng mga bagay na naririto na hindi na magluluwat ang panahon. Sa ibig sabihin, nagmamadali na. Wala nang langan-langan sa Bisaya pa. Wala nang langan-langan. Kundi sa mga araw ng tinig ng ikapitong anghel, pagka malapit ng siya'y humihip, kung magkagayoy ganap na ang hiwaga ng Diyos ayon sa mabubuting balita sa kanyang isinaysay sa kanyang mga alipin na mga propeta. So yung mga ginano ng mga propeta, yun ang hinintay na pangpito na propeta. So susunod dito yun ang pangpitong prophet, no? Pangpitong propeta dito sa pitong kulog. So yung pangpitong putok ng kanyon doon sa Mactan, April 27, 1521 doon sa Mactan. Kasi ang istorya nyon, si Magellan nanas sa Cebu, samantalang si Lapu-Lapu nandun sa Mactan. Kinumbinsin nila si Lapu-Lapu, kinumbinsin nila Magellan. Nagpautos sila ng tao doon para kumbinsihin si Lapu-Lapu na magpabautismo para magiging Kristiyano. Ngunit tumanggi si Lapu-Lapu na ayaw niya magpabautismo. Hindi siya gusto na maging Kristiyano dahil si Lapu-Lapu ay isang Muslim. Muslim ang religion ni Lapu-Lapu. Kaya nagalit si Magellan, nagalit. Ang gusto ni Magellan makipagdigma kay Lapu-Lapu dahil ayaw ni Lapu-Lapu sumunod sa plano ni Magellan na magiging Kristiyano, magpabautismo katulad ni Humabon. Ang gusto ni Humabon na makipagdigma sila kasama si Magellan at si Humabon. Pero ayaw ni Magellan na sumali si Humabon. Ayaw ni Magellan na sumali ang grupo ni Humabon dahil gusto ni Magellan na sila lang ang makipagdigma laban sa hari sa Mactan na si Lapu-Lapu. Hindi binanggit ni Humabon na yung asawa ni Lapu-Lapu ay anak niya, kanyang anak. Hindi binanggit ni Humabon doon kay Magellan na yung anak niya ay asawa pala ni Lapu-Lapu. Kaya yung sa taon na yon, 1521, April 27, yun Mactan. Yung huling paputok yun ng kanyon. Yun ang pampitong kulog. Doon sa Mactan, April 27, Battle of Mactan by Lapu-Lapu.
paputok. Pangpito nga kulog. Pampito nga putok ng bulkan. Pagsigaw ni Magellan ng Viva España, sabay dahil paputok ng kanyon. Kaya yun ang pangpito na kulog. So natandaan ba niyo yun? Ang unang paputok ng kanyon, unang kulog, sa unang paglanding nila Magellan doon sa Munhon, March 16, 1521. Pangalawa, Limasawa Island, March 16, 1521 pa rin. Limasawa Island pa rin, March 31, noong unang misa nila doon sa Limasawa Island. Sa Cebu naman, April 7, dumating sila sa Cebu City noong April 7, 1521, unang panagkita nila ni Magellan at Humabon. Unang misa sa Cebu noong April 14, 1521. Pagkatapos ng misa, paputok naman ng kanyon, bali pang-anim. Pagbautismo sa grupo ni Hari Humabon. Ang huling putok ng kanyon noong April 27, 1521, diyon sa Mactan, Battle of Mactan. Sa dihang pagdigma nila ni Lapu-Lapu at Magellan doon sa Mactan Island. Yun ang pangpitong kulog doon sa isinulat ni Apostol Juan na may 7 kulog at dito natutupad sa ating bansang Pilipinas. Literal na kulog. Kung maghintay kayo ng kasagutan dan, literal na kulog, kung hindi, putok ng kanyon. Yun ang pagpaputok ng kanyon. No? Kaya para maunawaan natin mga kapatid. So ato sa igreet no, si Prince Dick Alindugan. Good morning po, Hari, watching from Ticao Island, Masbate City. Mabuhay, Kingdom of God. So salamat, Prince. Salamat sa iyong pagsubaybay. O si Princess Pili Rasula Villahermosa. Good morning po, King, watching here in Dimataling, Zamboanga del Sur. So salamat sa iyong pagsubaybay diha, Princess, no? Sa Dimataling. Magkalapit lang tayo ng lungsod dahil taga-tabi na din kami. Kaya lang dito na kami ngayon sa bye-bye. So yun ang ibig sabihin ng 7 kulog na hari ng tunay na kahulugan, tunay na pagpaliwanag tungkol sa mga parabola o talinghaga sa nakasulat sa banal na aklat, lalong-lalo na dito sa Apokalipsis. Malalim na mga mga parabola. Kaya yung iba natin mga kababayan natin na yung Magellan na yung paa niya, yung kanan paa, kaya inulit ko para maunawaan ng iba. Kaya hindi yun ang higanti o malaking tao, kundi natural lang si Magellan. Na yung kanang paa ay sa dagat, yung kaliwa ay nasa lupa. No? Tungkol yun sa hanap buhay niya. Malaki ang hanap buhay niya sa dagat at maliit lang yung sa lupa. So si Florida Labto, magandang umaga po, Hari. Mabuhay ang kaharian ng Diyos. So salamat po rin na diha dyan sa Manila, no? Manila to. Sa Muntinlupa ata. So good morning sa inyong lahat dyan na nagsubaybay sa Kingdom of God. So yun po ang mga ibig sabihin. Kung ito ipatuloy ang pagbasa dito sa 8 sa Apokalipsis 10 ang nakasulat, no? Nang nakasulat dito sa 8, no? At ang tinig ng aking narinig na mula sa langit ay muling nagsalita sa akin at nagsabi, humayo ka, kunin mo ang aklat
na bukas na nasa kamay ng anghel na nakatayo sa ibabaw ng dagat at sa ibabaw ng lupa. Anong ibig sabihin ng aklat? Dahil yun, panahon na yun, si Magellan nagdala, no? Bible yun, Bible. Bible ang ipinabasa o binabasa nila ni Magellan. Dahil ang pinalaganap nila sa buong daigdig, lalo na sa Pilipinas, ay ang tungkol sa Christianism. Dala-dala nila ang Kristyanismo na pangangaral. Kasi gusto ng Espanya na lahat ng mga tao magiging Christian believer, maging Kristiyano. Ngunit hindi lahat sang-ayon sa gusto ni Magellan. Doon pa lang kay Lapu-Lapu, tinapos na. Tinapos ang buhay ni Magellan dahil ayaw ni Lapu-Lapu na magiging Kristiyano dahil siya ay isang Muslim. Muslim yun si Lapu-Lapu. Kaya doon lang nagtatapos yung kagustuhan ni Magellan. Diyos din ang may kagustuhan noon. Diyos din. Para makilala ang ating bansang Pilipinas. No? Makilala. At doon ang katuparan na maging Kristiyanos ang ating bansang Pilipinas. Dahil ayon sa nakasulat na ang bansa, na isang bansa, doon ibibigay ang kaharian ng Diyos. Ayon sa sinabi ni Panginoong Hesus, bansang nagkakabunga. Ibig sabihin, nagkakabunga sa Kristohanong pananampalataya. Kaya lumaganap yung Christian belief dito sa ating bansang Pilipinas. Dumami ng dumami. Hanggang sa nakarating dito ang mga pari na mga Espanyol. Sila nagpatuloy dito na pinangaral yung makakristong paniniwala. So atin muna i-greet no sa ating kapatid si Reyna Hilin Maharas. Assalamualaikum hari. Salamat po sa salamat po ako sa mga kapatid kong balik Islam sa Zamboanga, watching here at Blue Ocean. Ingat po tayong lahat at mabuhay. Kingdom of God. Miss you all. So, salamat po rin may buntag sa inyong lahat diha sa Dahican, Mati City, sa Blue Ocean Beach Resorts. So, yun po ang ibig sabihin ng parabola na pitong kulog, no? Pitong kulog na binigyan sa ating mahal na hari ng wastong kahulugan. Tama nga kasagutan dyan sa parabola dahil malalalim na parabola. Biro mo kung literalin mo, talagang mahirap intindihin. Kaya nga yung iba nga mga nangangaral, nagdrawing ng malaking tao, kabilang paa na sa dagat, kaliwa na sa lupa, dahil yun ang pagkaunawa nila. Areas lang po ako sa unang panahon ang mga tao ba ay Muslim o Kristiyano. So nung wala pa sila ni Magellan, wala pa sila, hindi pa dumating sa Pilipinas, wala pang Kristiyan. Pero ayon kang malahari, noon sila si Dato Puti, nung unang dumating sa Pilipinas, ay yung mga lahi yun ng mga Christian believer galing ng Israel. Yung mga lahi nila. Kasi yun sila nag-migrate yun kasi inuusig doon sa Israel, sa mga Hudyo, hanggang sa nakatira sila ng China. Sa Guangxi, China. Kaya doon sila nag-umpisa na mga ninuno nila, sila ang gumawa doon ng rice terraces sa Guangxi, China. Hanggang sa unti-unting naglakad kasi ang China, from China hanggang dito sa Asia, Asian country naman yun, hanggang sa Malaysia, hanggang Pilipinas ay
land bridge of water. Ibig sabihin, nabalot ng yelo or ice ang kabuuhang lupa hanggang Pilipinas. Kaya nga mayroon nasusulat na ang mayroong 7 bundok yung Pilipinas dati. 7 bundok lang nakikita. Bakit 7 bundok? Dahil puno ng yelo, tubig ha. Kaya nga sinulat sa Banal na Aklat na umahon, no, sa Bisaya pa, umahon sa dagat ang usa ka mapintas nga mananap. Yun ang pagkasabi. Yun ang pagkasabi na 7 bundok dito sa Pilipinas. 7 bundok lang ang kaya nakalubog sa dagat o sa tubig ang Pilipinas. Kaya ang parabola sa Biblia, isang dambuhalang hayop na umaahon sa dagat. May 7 ulot 10 sungay. So umaahon siya. Ibig sabihin, lubog siya sa tubig noong araw. Pero noong kaingin doon sa China, pinutol na yung mga kahoy, malalaking mga kahoy doon sa gubat, unti-unting umiinit ang daigdig, umiinit sa Isya. Unti-unting natunaw yung mga yelo. Kasi unang tao nga pumunta sa Pilipinas, galing sa Malaysia, yun ang galing sa mga kaliwatan yun galing ng Israel, no? Mahabang istorya yun, mahabang panahon na paglalakbay. Hinto naman sila kung saan sila doon dumadami hanggang sa umaabot sila, kasi Panginoon din ang noon, udyok sa kanila. Hindi naman mismo yung original na galing China, galing Israel, nakarating ng China, nakarating ng Malaysia, hanggang karating ng Pilipinas. Ang nakarating din dito dahil wala na, matatanda na yun. Pero yung mga mga angkan nila, mga kaliwatan nila sa Bisaya pa, yun ang nakarating dito sa Pilipinas, katulad nila Dato Puti, nila Marikudu, no? Mga Israelites yun, mga Israelites. Unang punta dito, naglalakad pa sila. Naglalakad dahil sa ibabaw ng yelo, hindi pa natunaw. Noong natunaw ng yelo, nakarating sila dito, sakay na ng bangka galing ng Malaysia. Kaya ayon sa mga writers, ang dugo daw ng mga Pilipino ay mga Malaysian, mga mali daw tayo, Malaysian race. Dahil galing doon sa Malaysia. Ang di nila alam, ang istorya noon, mga ninuno doon, galing pa ng Israel. Kaya wala pang Kristiyanos, hindi pa naging Christian belief. Nandiyan na yung Christian belief, kaya lang, hindi pa sila nabautismuhan ng legal na bautism, patulad ng ginawa nila ni Father Pedro Valderrama. Kaya mag-claim talaga ang Muslim na sila ang nauna sa Pilipinas dahil wala pang Kristiyanos noon. Hindi pa, ang kasi legal na noon, yung pagbautismo na nila ni Father Pedro Valderrama, no? Sila Father Pedro Valderrama ang unang nagbautismo doon sa Parian, Cebu. Pero yung mga lahi nung una dito ay mga galing sa Israel yun. Mga Christian believer yun. Christian belief yung nakarating dito. Kaya lang, ang nagpagalaganap na ng husto yung mga Kastila na. Sila na kasi 1200 na. Ang 12, kung hindi ko nagkamali, 1280 ang mga Muslim. Sila Dato Puti, 630. Taon 630, dito na sila. AD na yun. 630 AD, dito na sila sa Pilipinas. Nakarating. Kaya lang, hindi pa establish ang Christian belief, no? Kasi wala pang mga Espanyol noon. Sila na nagpahalaganap ng husto. Dahil stricto ang mga Espanyol, lalo na mga nung panahon, kahit yung mga pare noon, stricto sila. Gusto nila ang mga tao talagang magsimba. Gusto nila ang mga tao talagang babautismuhan, yung mga bagong silang. Kaya lang yung nangyari doon sa panahon nila ni Hari Humabon, nila ni Magellan at ni Father Pedro Valderrama, malalaki na yun, matatanda na yung iba noon. Nung binautismuhan sila doon sa
Parian Cebu. Kaya nung dumating na yung mga pari ng Kastila, nga inano nila kailangan bagong silang, kailangan bautismuhan na. Yun nila para magiging Kristiyanos, no? Yun ang inano nila nung time na yun. Kaya yung katanungan na sa unang panahon ang Muslim ba at mga Kristiyano, so kung doon natin basihan, parang nauna ang Kristiyano, kaya lang wala pang bautism noon. Yun lang lahi, galing pa sa Israel. Yun mga Christian believer yun. Yun din ang narinig ko ni Malhari. Kaya yan binanggit natin dahil ayun din ang sinabi ni Malhari na nauna yung mga Christian believer galing ng Israel, no? Kasi 1200 na 1280 na ang mga Muslim. Yun ang kasi galing Malaysia galing Malaysia, no? Yun ang mga Pilipino. Kaya nga si Dr. Jose Rizal, binansagan yun sa ibang mga magsusulat na si Dr. Jose Rizal daw isang Malay race. Kaya tayo mga Pilipino, Malay race na tayo. Yun ang pagkasabi nila dahil yung lahi galing sa Malaysia. Pero kung saliksikin natin ang istorya doon sa Malaysia, nagrinta lang sila doon. Yung mga lahi nila ni Dato Puti doon, nagrinta lang sila doon. Nagrinta lang. Ibig sabihin, kung nagrinta sila sa lupa na tinitirhan nila doon sa Malaysia, meaning hindi sila taga Malaysia, no? Hindi taga Malaysia. Kasi nagrinta lang sila doon. Nagrinta lang sila. Kaya pala belief namin Islam, once mag-convert ka ng Muslim, tatawagin ng balik Islam. Dahil majority of the people in the Philippines before Muslim, totoo ba hari? Yun nga. Mas daghan na mga Muslim kasi madali lang pagtawid galing ng galing ng Malaysia, makatawid man pero bangka lang sinasakyan, layag, malapit lang kasi. Kaya nagkasabayan na halos sila dito. Kaya lang hindi natin ma-pinpoint kung saan talagang nauna, no? Kasi kung mga taon ang basihan, kasi pag record kasi noon, hindi natin alam kung sinong nauna. Ang official kasing record yung mga natala doon sa mga nagpunta dito sa ating bansa na mga nagmissionary, no? Nagmission, nagsaliksik. Yun ang pagsulat. Kaya hindi natin kung taon ang basihan, doon magka-diferensya sa mga taon, no? Kung sinong nauna dito sa Pilipinas, no? Kung sinong nauna. Yun ang taon ng basihan. Dahil doon kasi yung doon ang doon kasi yung record na official record, no? Kung basihan natin, may mga taon kasi nga naka-record. Pero kung yung pagbautismo na nila 1500 na doon ni Pedro Valderrama, 1521 na yon sa Abril 14. Pero nauna sila, dumating sila matagal ng panahon, 630 pa. So kung may mga Muslim na dito na una noon, baka hindi nilang na-record, no, sa mga taon. Kasi ang basihan kasi taon taon kasi basihan, yung mga taon na na-record na sa history. Yun ang natin. Kaya dami din mag-claim na may nauna, sinong nauna, ganun. Sabagay, hindi naman natin masyadong yan, gawing issue dahil yan kumbagay parehas sa mga Pilipino yan, kahit Chinese, Muslim, kung anumang tribo nga dito sa Pilipinas, naging Pilipino na lahat. Pilipino na yan, magkapatid. Pero kung basihan din natin noong unang panahon, sa panahon ni Abraham, ang unang ipanganak yung lahi ni Agar, no? Anak ni Abraham na si Ismael. Kasi si Sarah nanganak kay Isaac after after 10 years old na si Ismael.
nanganak siya kay Isaac. No? So nauna ang Muslim doon sa anak ni Abraham. No, sa anak ni Abraham. Kasi 8 yung anak ni Abraham eh. Yung anak ni Abraham, kaya nga doon ang saad, no? Pangako ng Diyos dahil doon ikunumpara doon sa 8 niyang anak. No? 8 ang anak ni Abraham. Doon din base ang religion sa buong daigdig dahil yun ang pangako ng Diyos eh. Pangako ng Diyos kasi yun na yung mga lahi sa angkan ni Abraham doon magmumula, no? Kaya mayroong basihan doon base sa anak ni kaliwatan ni Abraham, no? Kay Abraham. Kung titingnan natin sa anak ni Abraham kay Agar, si Ismael, no? Kay Ismael. Atong saan ba 'yon? Yung Tagalog natin. Kay Ismael 'yon, no? So, tingnan natin sa ano ba yan? Sa Genesis, no? Kang hinisulat ni Genesis tungkol kay Ismael, no? Tungkol kay Ismael. Genesis 16 verse 15. Tingnan natin. So, dito nakasulat, at nanganak si Agar ng isang lalaki kay Abraham, at ang tinatawag ni Abraham na pangalan sa kanyang anak na ipinanak ni Agar ay si Ismael. Yun una niyang anak ni Abraham. Doon kay Agar si Ismael. Si Ismael. Doon kay Sarah naman, si Isaac, atin basahin dito sa Genesis 21:5. Anong sinabi dito sa 21:5? At si Abraham ay may 100 taon nang sa kanya'y ipinanganak si Isaac sa kanyang anak. So, 100 years old na si Abraham nang ipanganak si Isaac. So, pangalawa na si Isaac. Malaki na si Abraham. Si Ismael. Malaki na si Ismael nang ipinanganak si Isaac. Yun ang Doon kay Situra nga mga anak, no, kay Situra naman tayo, doon nagkaanak din si Abraham, no, nakasulat dito sa 1 hanggang 2, sa 25:1 hanggang 2. At si Abraham ay nangasawa ng iba, at ang pangalan ay Situra. At naging anak nito sa kanya si Simram, at si Joksam pangalawa, at si Midan pangatlo, pang-apat si Midyam, at ang panglima, tama ba? Simram, Joksan, Midan, Midyam, si Isbak, at si Suwa. So, 6 ang anak niya kay Sitora. So, 8 lahat, no? 8 kay 6 kay Sitora, 1 kay Sarah, 1 kay Agar, no? Kaya 8. Diyan ang pangako ng Diyos na lalabas ang mga hari diyan sa baywang ni Abraham. Ibig sabihin, sa mga lahi niya, mga kaliwatan, sa Binisaya pa, lalabas yung mga hari o kaliwatan o mga mamumuno, no? Mamumuno sa kaharian ng Diyos. Kaya 8. Kaya ang buong daigdig
mayroon tayong tinatawag na 8 religions, no? Mga 8 religions. 8 religions ang sa buong daigdig. Kasama na yung Islam, Christian, kasi lahat ng sikta, Katoliko Romano ka man, Baptist ka man, born again ka man, Seventh-day Adventist ka man, basta naniwala kay Panginoong Jesucristo ay Christian belief yun. Christian. No? Ang sa Islam, Muslim, no? Muna Islam. Muna, yung kang Ismail, kay Isaac yun ang Christian. Christian belief. Kaya yung 6, yun din ang mga, nandiyan yung Buddhism, ano pa yung iba noon, marami yan. Buddhism, Shintoism, yun ang mga religion sa buong daigdig. 8 lahat. No, 8. Kasi yung 40,000 plus ka mga sikta, yun, registered sa Security Section Commission, mga sikta yun. Di yun masabi na relihiyon o religion. Kaya ang religion, 8 lang. 8 lang lahat, no? Base sa mga anak ni Abraham. Doon sa mga anak ni Abraham yan. Yun ang lumaganap sa buong daigdig, no? Yung lahi, yung mga kaliwatan, 8 lang ka mga religion sa buong daigdig. 8 religion. Yun ang katuparan sa panahon natin ngayon. No? Katuparan yan sa panahon natin ngayon. Kaya dito natin sa daigdig, hindi na tayo maghanap ng iba pang mga lugar kung saan doon itatayo ang kaharian ng Diyos. Walang sinabi diyan na doon sa Himpapawid. Kasi ang sinabi ng Panginoon na magtatayo siya ng kaharian na hindi magigiba kailanman. Hindi magigiba. Ibig sabihin, yun ang panglimang kaharian sa buong daigdig. Kasi yung mga unang kaharian mula sa Babylon, Medo-Persia, Greece, and Rome, nagiba yun. May hangganan yun. May hangganan. Yung panglima ay Panginoon na ang maghahari. Kaya hindi na magigiba. Walang hanggan na kaharian na yun. Walang hangganan. No? Walang hangganan na yun. Yun ang pangako ng Diyos na siya'y babalik at maghahari sa buong daigdig. Maghahari siya. Meaning, ang pagharian niya ay mga tao. No, mga tao. Hindi tayo magtuturo diyan kung saan na mga lugar doon sa Himpapawid na doon daw ang Diyos maghahari. Kasi langit nga binanggit, langit. Samantala, sa ating piniliwanag noong nakaraan, ang langit ay nandyan lang sa ibabaw ng tubig at sa ilalim ng tubig. Meaning, dito lang yan sa daigdig. No? Dito sa daigdig. Kasi wala namang tubig doon sa third heaven. Wala namang tubig doon. Ang tubig doon, ibig sabihin yun ng paap naging tubig yan. Nasa ilalim din tubig. No? Kung mayroon man doon, mayroon bang ibon doon nagliliparan? Wala namang ibon. Hindi naman makarating ibon doon. Yun pa lang, yun basihan natin. Kung literal ang pagkaunawa natin diyan sa langit, basihan natin yung ibon nagliliparan. Yung ibon. Kung mayroong ibon nakalipad doon, ibig sabihin na doon ang langit, no? Doon ang langit kasi ibon nagliliparan eh. Ayon sa Genesis 1:20, diba? Kung basahin natin. At sinabi ng Diyos, bukalan ng sagana ang tubig na mga gumagalaw na kinapal na may buhay. Mga isda yun. At magsilipad ang mga ibon sa taas ng lupa sa luwal na kalawakan ng Himpapawid. Biro mo sa taas ng lupa, lilipad ang mga ibon.
Kung may ibon na karating doon sa Paradise Heaven na sinasabi ng karamihan na nangangaral, ay maniwala tayo nga doon ang kaharian. Hindi naman lang ma-prove. Yun pala nga, ibon. Yung ibon. Mga ibon sa taas ng lupa. No? Magsilipad ang mga ibon sa taas ng lupa. Sa luwal na kalawakan ng himpapawid. Kung doon man, doon natin din ibase doon sa sulat ni Mateo, sa salita ni Panginoong Hesus. Kukunin ko sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Nagkakabunga nga bansa. Ibig sabihin, bansang nagkabunga ng Kristiyohanong pananampalataya. So magpasalamat tayo nila Magellan. Magpasalamat tayo nila ni Father Pedro Valderrama nga sila nagdala dito ng Kristyanismo. Kaya kung hindi sila nakarating dito at hindi naganap yun, ay hindi tayo mananalo. Bansa nga nagkakabunga. Hindi bansa nga nagbunga ng anong mabunga nga literal. Kung hindi, nagkakabunga sa Kristohanon nga pananampalataya. Kasi yung batong itinakwil, si Panginoong Hesus yun. Batong itinakwil sa mga nagtatayo ng gusali, ay siya ring ginawang pangulo sa panulok, nahimo siyang ulo sa mga pundok. Si Panginoong Hesus yun. Kaya magpasalamat tayo nga naging Kristiyanos ang Pilipinas. Nabautismuhan noong April 14, 1521 kasi 1523 dito na binigay ng Diyos ang kaharian. Katuparan lamang yan. Kung hindi naganap na naging Kristiyanos ang mga Pilipino, partikular na dito sa Parian, Cebu, sa mga sakop ni Humabon, pasalamat po tayo ni Hari Humabon. Kasi kung hindi pumayag si Humabon na maging Kristiyano, yung mga ginsakpan niya, yung mga tauhan niya doon, hindi rin matutupad. No? Walang mangyayari nang maging Kristiyano sa Pilipinas. Hindi rin tayo mabigyan ng kaharian. Diro mo yan, binigay pagka 1523, binautismuhan noong April 14, 1521, 2 years after. No? Magpasalamat tayo para matupad ang propesya. Kaya nga tinalakay natin yung tungkol sa buhay ni Magellan. Siya yung nakasulat sa Apokalipsis sa 10:1 hanggang 3:4, binasa natin kanina, na siya ang ibig sabihin noon. Siya ang katuparan. Siya ang katuparan sa nakahula sa banal na aklat. Kaya magpasalamat tayo sa mga tao na ginamit ng Diyos para matupad ang mga hula na matagal ng panahon, matagal na. Pero mo, ilang libong taon na ang nakalipas, natupad kailan lang, kasi may sukat. Kaya nga, lagi kong binabanggit, ngayong sulat, yung salita ng Diyos, idinaan sa parabola, talinghaga, para hindi maunawaan kagad, para umaabot sa hinsakto nga panahon, sa hinsakto nga sukod, kung kailan ang gusto ng Panginoon na magaganap. Kaya itinago dyan sa parabola. Kaya mahirap intindihin, mahirap. Pasalamat nga lang tayo dahil si Malharing Pilimon Bonanza ay binuksan niya yung mga parabola na yun. Binigyan niya ng kaliwanagan. Binigyan niya ng insakto na
insakto nga pagkaunawa. Kaya maswerte tayo nga nakakuha tayo ng kunting kaalaman sa kanyang wisdom na ibinahagi niya. Kung hindi niya ito binigyan ng insakto nga husay, hindi natin maintindihan. Kasi malalalim na salita, malalim na mga parabola. Biro mo, kanang paa na sa dagat, kaliwang paa sa tubig, isipin natin yan. Kung mag-drawing ka lang yan ng 20-footer, hindi naman pwede siya maghakbang doon malaki. No, kailangan malaking tao yung drawing mo hanggang alapaap. Kasi nabanggit din ng alapaap, kaya mag-drawing din yun ng mga doon na mayroong alapaap, hindi malaking tao, higante. Oh. Kaya yung sinasabi sa Banal na Aklat kanina, kung banggitin natin na yung mayroon sa kanyang kamay na nakasulat ay Banal na Aklat yun, Banal na Aklat, no? Kung ating banggitin yun, Banal na Aklat. Sinasabi doon, Banal na Aklat yun. No, Banal na Aklat. No, kung ating basahin sa 8, balikan natin 8. At ang tinig na aking narinig na mula sa langit ay muling nagsalita sa akin at nagsabi, humayo ka, kunin mo ang aklat na bukas na nasa kamay ng anghel na nakatayo sa ibabaw ng dagat at sa ibabaw ng lupa. Miro mo, nakatayo na siya doon. Sa ibabaw ng dagat at sa ibabaw ng lupa. Di higanti yun. Paano kunin ni Juan? Kung higanti yun, nasa kanyang kamay yung aklat, bukas na aklat. Malit lang yun. Parabola nga yun parabola. Kasi yung malaki na hanap buhay niya sa dagat. Maliit na hanap buhay nasa lupa. Kaya nabubuhay siya sa lupa, nabubuhay din siya sa dagat. No, yun ang ibig sabihin ng paang kanan ay sa dagat at ang kaliwang paa ay nasa lupa. Patuloy natin sa 9. At ako'y naparoon sa anghel na nagsabi, ako sa kanya na ibinigay sa akin ang maliit na aklat at kanyang sinabi sa akin, kunin mo ito at ito'y kanin mo, pakain sa kanya. Kanin mo at papaitin ang iyong tiyan. Datapwat sa iyong bibig ay magiging matamis na gaya ng pulot. So, ibig sabihin, yung nasa kamay ni Magellan, dala-dala niya yung aklat, ibig sabihin yung Bible yun. Na kung basa ka ng Bible, magsalita ka sa harap ng tao, napakatamis na mga salita, nakasulat sa aklat, nakasulat sa Banal na Aklat, napakatamis. Ngunit, yung sinabi diyan na kanin mo at papaitin ang iyong tiyan, ibig sabihin, habang nagsasalita ka, matamis pakinggan sa mga tao, pero yung tiyan mo, gutom na, mapait nga yung tiyan mo, gutom na gutom, kahit lagpas na sa tanghalian, hapon na, bati ka na ng gutom, pero matamis yung mga salita ng Banal na Aklat, matamis. Kaya yun ang ibig sabihin na matamis sa bibig, ngunit sa tiyan ay mapait. Dahil salita ng Diyos, matamis ang salita ng Diyos galing sa Banal na Aklat. Yan ang ibig sabihin ng Banal na Aklat na matamis sa iyong bibig, parang pulot, gaya ng pulot, ngunit mapait sa iyong tiyan dahil gutom na gutom ka na. Hindi pa natapos yung pakipagsalita mo sa mga tao. Sa 10, at basahin natin.
At kinuha ko ang maliit na aklat sa kamay ng anghel at aking kinain. At sa aking bibig ay matamis na gaya ng pulot. At ng aking makain ay pumait ang aking tiyan. Tingnan nyo. Lalim na sambingay yun. Paano mo i-drawing yung pait sa tiyan? Diba? So, sambingay, parabula, talinghaga. Yun ang ibig sabihin. Subukan nyo, mula umaga hanggang hapon mo magbasa ng Bible, magsalita sa maraming tao, napakatamis pakinggan sa mga tao, pero yung tiyan mo gutom na. Hindi ka pa rin titigil dahil yung mga tao gusto pa makinig sa salita galing sa banal na aklat. At sinabi nila sa akin, dapat kang manghulang muli sa maraming mga bagay at mga bansa at mga wika ng mga hari. Biro mo. Maghula. Dahil ang hula, sila mga propeta yun. Sila nagsulat sa banal na aklat, mga propeta. Manghula. Bakit dito sa mga bansa? Sinabi dito na dapat kang manghula. Manghula ka ng muli ng maraming mga hula sa mga bansa. Na? Kailangan mahula, isulat yun. Dahil dito sa bansa, dahil dito yung kaharian dito sa daigdig. Hindi doon sa kalawakan. Kaya yung nakasulat sa banal na aklat, yung bansa ang binabanggit lagi, bansa, mga bansa. Walang binanggit doon sa mga bituon o unahan pa sa mga bituon, walang binanggit sa banal na aklat. Doon sa mga bansa. Kahit yung pangaral ni Panginoong Hesus, doon sa kabalangayan, humayo ka sa buong daigdig sa iba-ibang bansa at pangaral ang mga mabuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos. So, kaharian ng Diyos ang ipinangaral dahil yung kaharian ng Diyos ay para sa mga tao. No? Para sa mga tao. Bakit dito ipinangaral? Kung doon pa sa kalawakan, doon pa sa sinasabi yung third heaven. No? So, si Prince Gary Raman Kanuog, salamat sa papanood mo, Prince. Diyan sa Digos City, sa Davao del Sur. Yun po, no, mga kapatid natin taga-subaybay, na lagi nating babanggitin na tungkol sa kaharian ng Diyos dahil yun po ang hinahanap ng tao. Bakit hinahanap ng tao? Dahil yung kaharian ng Diyos, nandyan yung kaligtasan ng tao. Nandyan yung kaligtasan. Marami mga tao na naghahanap hanggang ngayon. Hindi pa rin nila matagpuan. Marami mga denominasyon o mga sikta na nangaral tungkol sa kaluwasan. Pero ang pinapangaral, mamatay muna bago maligtas. So saan ba ang totoo niyan? Ano ba ang dapat? Ano bang paniwalaan natin doon? Kaligtasan ba yun? Na binanggit man ni Panginoong Hesus na hindi siya Diyos ng mga patay, kundi Diyos ng mga buhay. Eh bakit mamatay una bago maligtas? Saan ba ang totoo yan? Sino bang paniwalaan doon? Mamatay una bago maligtas. No? Paano natin paniwalaan yun? Na ang sabi ng Panginoon, siya ay Diyos ng mga buhay, hindi sa mga patay.
Kaya mga kapatid, subaybayan natin muli ang ating programa sa Kingdom of God. At sa muli, magbalik man tayo sa ating programa dito sa Facebook. Subaybay lang kayo lagi, mag-like kayo, share, comments para pakinggan din sa iba nating mga kapatid na hindi pa nakasubaybay na itong programa. So mayroon din tayo na YouTube channel, King Jerome Jesus Piligutom. Sa YouTube channel na to mapapanood din itong programa natin, no? Mapapanood din natin. So ganun pa man, sa susunod na mga panahon, patuloy tayo sa ating programa dahil ito ang inyong kapatid, si Jerome Jesus Piligutom, nakasula sa Davao City. Maraming salamat o salamat sa ating mahal na Haring Pilimonia Buranza, sa lahat ng mga pamilya, sa lahat ng mga Kingdom of God, sa ating nagasubaybay sa umagang ito. Maraming salamat at magandang umaga sa ating lahat at mabuhay ang Kingdom of God.